Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos tila gawing katatawanan, ginamit, hinutya at tila ipinahiya ang buhay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at tila gawing pulutan sa concert nito kamakailan lamang sa Araneta Coliseum. Rostom Padilla o kapatid ng number 1 senador na si Robin Padilla o kilala ngayon bilang Bibi Gandang Hari, hindi rin nakapagpigil at naglabas di umano ng maanghang na salita sa komedyanteng si Vice Ganda. Gaano kaya katotoo ang balita na ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila totoo ang kasabihan, huwag mong gawin sa iba ang ayaw gawin ng iba sa'yo. Matapos mag-viral sa mundo ng social media ang naging kontrobersyal na biro ni Vice Ganda sa di umano'y buhay at kalagayan ng dating Pangulong Duterte, na agad namang umani ng samut-saring reaksyon at komento sa mundo ng social media. At kapatid ni Senator Ruben Padilla na si Rostom Padilla o mas kilala ngayon bilang Bibi Gandang Hari ay hindi rin nakapagpigil at naglabas ng kanyang maanghang na salita. Narito ang full video ni Bibi Gandang Hari na siyang tila sumampal ng katotohanan at kahihiyan sa komedyanteng si Vice Ganda at umani ng samut-saring komento sa mundo ng social media. Panoorin ang full video. I'm not picking a fight, but it's just that it's time to speak. Pero yan yung mga sinasabi ko noon na tinatanggap ng isang individual na kagaya ko who happens to be transgender, and sadly and unfortunately it is coming from the LGBTQ community. Nung panahon na yan, kung babalikan nyo yung panahon na yan, hindi pa siya Vice Ganda yan, sumasakay. Kasi ito yung panahon nung ang balita, ang sensation no, ang balita noon is Bibi Gandang Hari, yan yung sumasakay at gumamit ng mga hurtful words. Wala pinagkaiba sa mga haters, sa mga trollers na ngayon, isa naman siya doon, kagaya doon naman siya naggali. Yun ang ikinasikat niya. Walang sense. Walang sense. Maswerte ka, sumikat ka, dahil bobita ka. Hindi lang ka masasabi ko sa'yo. Ito pang isang kabobohan. Sorry sa word pero talaga really, it's dumb. Mukha pa rin ba siyang kabayo? Tanggalin niyo muna lahat ng makeup niya at saka ng wig niya. Tsaka ako magbibigay ng opinion. As of now, hindi ko alam pa rin itsura niya. Komento pa ng marami sa ating mga kababayan. Bibi Gandang Hari, napaka-smart at super respectful na tao. Si Vice kasi, basta kumita lang siya, wala siyang pakialam sa feeling ng iba. Kaya nakakadismaya. Nasanay na kasi si Vice magpatawa ng panlait ng iba May tumatawa, kaya okay sa kanya. Kawalang respeto. Tumatanaw ng utang na loob ang mga Padilla sa mabuting nagawa ni PRRD sa kanilang pamilya. Matalino si Bibi, pero hindi mayabang. Si Kabayo mayabang at mapanglait sa kapwa-artista. At kay Tatay Digong, kawawa yan si Vice. Dapat bawas-bawasan na ang panlalait niya para lang makagawa ng katatawanan. Diyos me, magiging laos siya at walang tatangkilik sa kanya from now on pag di pa siya magbago. Ano ba itong mga ito? Hindi natuto at nadala at naging bastos na lang para kumita lang. Bawal yan. Kahit alamin ninyo, nakasulat sa Bible na ang pagbiniro ay ang nagdulot ng gulo. It's not funny when you mock a person na nasa di magandang sitwasyon ng matanda na nasa daheg. Di yan nakakatawa. Di a human being to at nire-respeto. Ty D is the former president and justice kidnap. Pero ikaw Vice, you are human being ka ba na walang pakiramdam? Kaya ka nang babastos. Hindi dapat gawing biro. Inapi na nga gawin pang katatawanan. Galit ang buong bansa sa ginawa sa matanda. Bakit ito pa ang naisip niya? Karma talaga. End quote. Hello mga kabig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. So ito na ang ating pag-usap-usapan ngayon na hindi pa rin natatapos itong, istorya tungkol kay Vice Ganda. Vice Ganda. Iba din ha. I don't know kung totoo ba itong merong mga maaanghang na salita ang binitawan ni Bibi Gandang Hari. Ito yung kapatid ni Senator Ruben Padilla na noon ay si Rostom Padilla na ngayon ay si Bibi Gandang Hari. If you still remember, nagpunta sila sa The Hague tapos nagsalita rin itong si Bibi Gandang Hari sa harapan ng maraming OFW na nakikipansimpatya kay Tatay Digong. So it means itong si Bibi Gandang Hari
ay isa ba ding pro-Duterte? Ay, nako. Kaya, hindi nakaligtas ng publiko, di umano'y itong matalinghaga, hindi naman matalinghaga, kundi maanghang na banat ni Bibi Gandang Hari laban kay Vice Ganda. Nako. Ano kaya itong maanghang na banat ni Bibi Gandang Hari? Sa iyong palagay, sino ang mas maganda? Sino ang mas fresh? Si Bibi Gandang Hari or si Vice Ganda? Sino ang mas matalino? Si Bibi Gandang Hari or si Vice Ganda? Well, si Vice Ganda, I don't know kung nakatapos to ng kolehiyo, pero witty naman si Vice Ganda, no? Madali siyang makasagot, mag-isip ng mga ideas na sabihin. Si Bibi Gandang Hari, preserve, conservative, tapos summa cum laude, at nakapagtapos ng ng kolehiyo sa labas ng bansa. Well, taas level ang mautak, di ba? Preserve, conserve, pero mautak, di ba? So ito kabibig ha. Sabi dito ha, nabasa ko lang ito ha. Bibi Gandang Hari may maanghang na banat kay Vice Ganda. Hindi na naitago ng dating action star na si Bibi Gandang Hari ang kanyang sama ng loob kay Vice Ganda. Wala. Hindi nakapagpigil si Bibi Gandang Hari. Hindi niya na kaya ba yung pag-aalipos pa ni Vice Ganda, yung pang mamaliit ni Vice Ganda sa mga tao, na parang si Vice Ganda pinanganak na mayaman, na parang si Vice Ganda pinanganak na perfect, na walang kapintas-pintas ang pagmumukha at ang buhay. Yan pa ang banghirit ng mga netizen. Ano ka, Vice? Perfect? Ito na. Sa kanyang live stream, binatikos ni Bibi si Vice dahil sa mga sinasabi noon ng komedyante laban sa kanya. Oh, meron na palang feud itong si Bibi Gandang Hari at si Vice Ganda. Ito, matatandaan na isang dekada na ang nakaraan ay inukray ni Vice ang desisyon ni Bibi na pumasok bilang model sa Amerika. Ito talaga si Vice Ganda, no? Kung feeling niya ba, threat sa kanya, ay talagang ukrayin ka talaga niya. And I'm sure marami namang mga artista dyan nakaramdam din na parang iba din ang attitude ni Vice Ganda. Sabi ng iba, kasi gusto ni Vice Ganda, siya lang ang nag-iisang angkabonggabo star. Siya lang ang nag-iisa at walang kapalit. Yung ibang mga superstar nga na mayapa na, yung ibang mga stars nga ay hindi na masyadong active sa pelikula kasi alam nila na darating ang panahon na namamayagpag ang pangalan niya, may panahon din na hindi na at tumatanda na rin si Vice Ganda. Ito sabi ni nag-modeling, sabi ni Vice nag-modeling school sa New York yata. Bakit magmo-model Ngayon siya magmo-modeling na sa 40s. Di ba medyo may edad na? Grabe naman si Vice, makapanglait ito Hindi naman ibig sabihin, Vice, na ang modeling will stop at the age of 40. You don't know that's the peak of your career at the age of 40. Ayon kay Bibi ay matagal niyang kinimkim ang sama ng loob kay Vice. Bilang tugon ay sinabi ni Bibi na walang karapatan si Vice na tawagin ang sarili niyang ganda. Uy, grabe ka naman, Bibi. Iba ang patama ni Bibi. Vice, wala kang karapatang sabihin ganda ka. Ang any term ng ganda shouldn't be related to him. Kasi walang maganda sa kanya. Hindi ako nangungutya, but really, based sa mga napapanood ko at nakikita ko, minus the wig, honestly, maganda yung wig. Walang maganda. Maganda yung wig, walang maganda. So, hindi siya Vice Ganda. From now on, we should call this person Vice Tanda. Siya si Vice Tanda. Grabe. Vice Tanda, sumatanda. Uy, grabe naman to si Bibi Gandang Hari. Vice Tanda. Sinabi pa ni Bibi na walang karapatan si Vice na questionin ang desisyon niyang maging babae. Ayaw mong tanggapin ang pagkababae ko. O questionin mo, wala ka naman palang sense. Maswerte ka at sumikat ka dahil bobita ka. Yun lang masasabi ko sa'yo. Oh, bobita daw si Vice. Meaning, boba? Halak ka. Anong ibig mong sabihin na ang pagiging babae ay sinasarili? Parang ikaw. Pagdating mo sa kwarto ay nakabra ka ganun? Impokrita. Ayaw mong tanggapin ang pagkababae ko. O questionin mo, wala ka naman palang sense. Maswerte ka at sumikat ka. At dahil bobita ka, yun lang ang nasabi ko sa'yo. Dagdag pa ni Bibi Gandang Hari, anong ibig mong sabihin na ang pagiging babae ay sinasarili?
Ano parang ikaw, pagdating mo sa kwarta nakabra, yun, gawin yung ipokrita. Malaking bangaw ang sabi ni Bibi Gandang Hari laban kay Vice Ganda. Naku po. Sabi dito ng isang netizen, Vice is the ultimate proof why it's hard for some people to respect the LGBTQIA+. Because when a few are given even a little bit of power, they start to feel superior and act as if they have the right to mock or look down on others. Reason respect still far from reach. Hala, from Paul Moyon. Mas bubita yung taong nagpatanggal ng ari para lang magpakatawang babae, sabi ni John Anthony Ricaplaza. In terms of popularity, mas malayo ang narating ni Bibi Gandang Hari dati. Alam nyo yan, kung nalaos siya, lalo na antikbalang bakla in the future. Tama naman si Bibi itong si Visceral, dami ng retoke, wala pa rin iginanda, tapos nakalbo pa. Tingnan mo naman si Bibi, mapalalaki, pababae, may ganda talaga. Yes, tama si Bibi Gandang Hari, Vice tanda. Hindi siya Vice ganda. Correct. Sumikat si Vice sa pagmamock na sa ibang tao, yumaman, and other expense. Ewan ba bakit biling-bili na mga cheap na Pinoy ang baklang yan? Napaka-indecent pretending decent. Pero lilipas din kasikatan at kinangyan. Lahat may katapusan. You know? Yun ang ilang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa reaksyon ni Bibi Gandang Hari. May iba sumang-ayon sa reaksyon ni Bibi Gandang Hari na tama lang tawaging Vice tanda, bobita, tama lang tawaging na nakatungtong sa bangaw. Kasi yun ang nakikita ng mga tao at yun ang nakikita ni Bibi Gandang Hari. Bakit naman mag-intriga si Vice Ganda? Oy, kung si Bibi Gandang Hari ay nag-aaral ng modeling at the age of 40, wala namang masama doon. Bibi Gandang Hari is just exploring the possibilities kung saan siya pwedeng kikita ng pera, sisikat, o di kaya enjoying yung gusto niyang gawin sa buhay. Si Vice Ganda nga, hindi nga natin kinokontrol kung anong gusto niyang gawin. Diba mga kabibig? Mahirap itong si Vice Ganda. Pag meron siyang nakita na umaangat sa kanya, ihilain niya, sabi ng isang netizen. Si Vice ay talagang insecure. Hindi makukontento sa buhay. Yun ang mga komento ng mga netizen ha. Ngayon lang yata itong issue ni Vice Ganda na hindi matapos-tapos kasi inunahan mo si Pangulong Duterte. Nako, karma yan. Hindi yun mga kabibig. Galit na galit kay Vice, pero nung nalait, tikba lang kaya pagmumukha ni Vice, hindi tanda. Kami naman. Ay, nako mga kabibig. Yun ang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa reaksyon ni Bibi Gandang Hari laban kay Vice Ganda. Kaya mga kabibig, kaya nga kayo natanong ako, sino ang mas fresh sa kanila? I don't know kung magkaedad ba si Vice Ganda at si Bibi Gandang Hari? Kung magkaedad sila, sino ang mas fresh tingnan? Sino ang maganda ng dapat tawaging ganda? Si Bibi Gandang Hari or si Vice? Dumarami po ang mga taong galit kay Vice Ganda. May nagsuggest, hindi na daw Vice Gandang itawag, Vice Tanda. Ito si Bibi Gandang Hari, yung kapatid ni Senator Robin Padilla na dating naging action star, nag-decide na magpa-opera ba, so naging babae. Ito pala, matagal na niyang may kinikim-kim siyang galit kay kay Vice Ganda dahil nilait na siya noon pa ni Vice Ganda. Hindi lang siya kumikibo. Ngayon, nang dahil sa nangyari, yung joke niya kay Tatay Digong, ito, diehard Duterte supporter din itong si Bibi Gandang Hari kasi nga, yung nangyari sa kapatid niya, si Robin Padilla, nakakulong, wala nang pag-asa sa buhay, binigyan ng bagong pag-asa ni Tatay Digong, binigyan ng absolute pardon, pinalabas sa kulungan, kaya naging senador. Kaya ito, malaking utang na loob nila sa mga Duterte, kaya naglabas ng hinaing, nagbitiw ng maanghang na salita, si Bibi Gandang Hari kay Vice Tanda. Pasensya na kayo, malakas ang ulan. Dito sa location ko. Maingay. Lakasan ko na lang boses ko ha. Bibi Gandang Hari may maanghang na banat kay Vice Ganda. Hindi na naitago ng dating action star na si Bibi Gandang Hari ang kanyang sama ng loob kay Vice Ganda. Sa kanyang live stream, binatikos ni Bibi si Vice dahil sa
mga sinabi noon ng komedyante laban sa kanya. So, matagal na pala ito. Para bang Jessica Soho na nilait, binastos ni Vice Ganda. Ito pala si Bibi Gandang Hari, binastos na rin pala siya ni Vice Ganda noon pa. Ito. Matatandaan. Nako, ang lakas naman ng ulan. Sandali, hintayin muna natin matumigil ang ulan. Okay, pasensya na kayo. Matagal matapos ang ulan dito sa location ko, kaya maingay. Lakasan ko na lang boses ko. Ito. Matatandaan na isang dekada na ang nakakaraan ay inokray o binatikos. Inokray ni Vice ang desisyon ni Bibi na pumasok bilang model sa Amerika. Ito ang pahayag ni Vice Ganda. Nag-modeling school sa New York yata. Bakit magmomodela? Ngayon siya magmo-modeling, nasa 40s. 40 ng edad, di ba? Medyo may edad na siya, ani ni Vice. So, yon, dinibdib. Offensive ang dating kay Bibi Gandang Hari na nag-modeling, matanda na, 40 years old. Okay. Ayon kay Bibi, ay matagal niyang kinimkim ang sama ng loob kay Vice. Bilang tugon ay sinabi ni Bibi na walang karapatan si Vice na tawagin ang sarili niyang ganda. Vice Ganda nga naman. Ang term na ganda shouldn't be related to him. Kasi walang maganda sa kanya. Hindi ako nangungutya, but really, base sa mga napapanood ko at nakikita ko, minus the wig, honestly, maganda yung wig. Walang maganda. So, wig lang daw maganda. So, hindi na siya si Vice Ganda. From now on, we shall call this person Vice Tanda. Siya si Vice Tanda. Agree ba kayo? Ganda, Vice Tanda. Mas okay, Vice Tanda. Sinabi pa ni Bibi na walang karapatan si Vice na questionin ang desisyon niyang maging babae. Ayaw mong tanggapin ang pagkababae ko, questionin mo, wala ka naman palang sense. Maswerte ka at sumikat ka dahil bubita ka. Yun lang ang masasabi ko sa iyo. Bobita, bobo. Well, salamat dito kay Bibi Gandang Hari sa inyong malasakit sa mga Duterte. Kaya ito, reaksyon niya na ito. Matagal niya nang kinikimkim, yung sama ng loob, hindi siya nagsalita. Bakit ngayon lang siya nagsalita? Kasi hindi na rin niya mapigilan yung pambabastos ni Vice Ganda kay Tatay Digong. Kaparehas natin. Ako, kung ang joke lang ni Vice Ganda, yung mag-jet ski sa West Philippine Sea, okay lang yun sa akin. Pwede yun. Kasi sinabi naman talaga ni Tatay Digong na mag-jet ski siya. Huwag lang niyang isama-sama yung pre-trip pa sa ICC. Doon na ako nasaktan dahil kawawa na nga ang ating Tatay Digong na nakakulong. Kidnapping yan, ha. Hindi sumunod sa due process. Dating presidente, gandang naitulong, daming naitulong sa sambayan ng Pilipino. Kinidnap nila, ginala sa ICC, ngayon naghihirap sa ICC. Yun lang. Huwag nyo nang hamakin ang aming Tatay Digong na naghihirap sa ICC. West Philippine Sea, jet ski, okay lang yun. Sige, pagtawanan nyo yan. Sinabi naman niya talaga. So, Vice Tanda. Tandaanan ko yun. Vice Tanda. Tapos, McDonald. Hindi mo na kami kakain. Kahit paborito ng mga apo ko. No more McDonald. Yung, ano ito? CDO Fantastic Tocino. Okay lang yun. Hindi ako kumakain ng Tocino. Yan, McDonald. Kumakain ako. Sumasama sa aking mga apo. So, Davao City Council. Medyo gumalaw na. Kinondi na. Si Vice Ganda sa isang resolution. Although, hindi yung mas malakas na persona non grata. Ano lang, mabuti na rin yun. Kinondi na nila yung pambabastos. Pwede na yun. Salamat sa Davao City Council. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din.
para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.